Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada, alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Isinusulong ni Deputy Speaker Shah Elijah Dumama Alba sa Bangsamoro Parliament ang ilang panukalang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya, serbisyong pangkalusugan at proteksyon sa karapatan ng kababaihan sa rehiyon. Kasalukuyang isinusulong ang Parliament Bill No. 424 o ang Bangsamoro Act of 2025 na layong gawing polisiya ang pagbibigay prioridad sa Negotiated Procurement with Community Participation o NPCP, kung saan uunahin sa government procurement ang mga locally produced goods, serbisyo at simpleng infrastructure projects kasabay ang direktang partisipasyon ng mga community organization. Kasabay nito, isinusulong din ang Bangsamoro Blood Services Act of 2025 na naglalayong magtayo ng mas maraming blood centers, hikayatin ang voluntary blood donations at tiyakin ang sapat at ligtas na supply ng dugo para sa mga operasyon at iba pang medical needs, lalo na sa mga emergency at critical na sitwasyon. Bukod dito, isinusulong din ng Parliament Bill No. 442 o ang Dignity and Welfare of Women Deprived of Liberty in the Bangsamoro Autonomous Region Act of 2025 na nagtatakda ng minimum standards sa healthcare, protection laban sa pang-aabuso, pagsasagawa ng relihiyon at maayos na kondisyon ng pamumuhay sa mga provincial jail at correctional facilities sa BARMM. Inaasahang magdudulot ang mga panukalang batas ng mas matibay na lokal na ekonomiya, mas maayos na serbisyong pangkalusugan at mas makataong pagtrato sa mga sektor na nangangailangan ng proteksyon sa Bangsamoro. Sa pagpapatuloy ng 4th Regular Session, Session No. 115, inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang isang resolusyon na humihiling kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magtalaga ng co-chair ng Intergovernmental Relations Body. Inaprubahan kahapon ng BTA Parliament na italaga si Special Assistant to the President Antonio Ernesto F. Lagdameo Jr. bilang Government of the Philippines co-chair ng Intergovernmental Relations Body o IGRB. Ang hakbang ay kasunod ng pagbitiw sa pwesto ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman na dating nagsilbing IGRB co-chair. Binigyang diin sa resolusyon ang kahalagahan ng isang kwalipikado at pinagkatitiwala ang kinatawan ng national government upang matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng Bangsamoro government at ng national government. Lumagda sa isang Memorandum of Agreement ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang Ministry of Transportation and Communications Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board nito lamang Lunes, December 15, 2025 bilang hakbang upang higit pang pagtibayin ang ugnayan at koordinasyon ng pambansang pamahalaan at ng pamahalaang Bangsamoro sa regulasyon ng pampublikong land transportation. Pinangunahan ng seremony ng paglagda ni na LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II at MOTC Minister Termizi Masahod na dinaluhan rin ng mga kinatawan mula sa LTFRB sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Sorsogon. Nilalaman ng kasunduan ng malinaw na mga alituntunin sa regulasyon ng intra-regional at inter-regional na mga ruta kabilang ang mga espesipikong probisyon para sa mga rutang may kinalaman sa Isabela City upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at mapangalagaan ang kapakanan ng publiko. Itinatag din sa MOA ang mga mekanismo para sa mas maayos na koordinasyon, pagbabahagi ng datos at pagkakahanay ng mga pamaraan upang masuportahan ang episyente at maayos na serbisyong transportation. Ayon sa kay MOTC Minister Masahod, makatutulong ang MOA upang maging mas malinaw ang mga proseso ng regulasyon at mapabuti ang serbisyong pampublikong transportasyon para sa mga commuter sa Bangsamoro Region. Samantala, sinabi ng mga opisyal mula sa parehong ahensya na ang paglagda sa MOA ay patunay ng kanilang pinagsamang paninindigan na isulong ang malinaw na regulasyon, palakasin ang intergovernmental cooperation at higit pang pagbutihin ang pampublikong land transportation services sa Bangsamoro Region. Pinagtibay pa ang ugnayan ng Bangsamoro at national government sa pagpapalago ng industriya ng niyog sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa idinaos na First Farm-Wide Coconut Farmers Cooperative Summit. Alamin ang detalye sa report ni Farhana Cabalo.
Sa pangunguna ng Cooperatives and Social Enterprises Authority ng Bangsamoro Government, idinaos ang kauna-unahang Barm-wide Coconut Farmers Cooperative Summit kahapon sa Alnor Hotel and Convention Center. Itinampok sa naturang summit ang pinagsamang mga programa at polisiya upang palakasin ang coconut business value chain mula produksyon, pagpoproseso hanggang sa pamilihan sa pamamagitan ng kooperatiba. Binigyan diin ni CISEA Chief Cooperative Development Specialist Hayat Pilas ang kahalagahan ng pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng mga kooperatiba ng magniniyog sa BARMM upang ganap na mapakinabangan ang potensyal ng industriya ng niyog sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang summit ay hindi lamang isang pagtitipon, kundi isang konkretong hakbang upang palakasin ang kakayahan ng mga kooperatiba bilang pangunahing haligi ng sustainable living. Una-una po, itong aktibidades na ito ay meron po tayong basis. Una-una po, ang legal basis natin dito ay yung tinatawag na Coconut Farmers Industry Development Plan or CFIDP. Ito pong programa na ito ay isang programa sa national level, which is entire Philippines po, and wherein ang ating ahensya isa po sa implementing agency na ang katuwang namin sa national ay yung Cooperative Development Authority. Itong programa po ito ay nasama po doon sa Annual Operation Plan ng aming ahensya para sa ating mga Coconut Farmers Cooperative na beneficiary po. At sila po yung ating mga participants po sa araw na ito, itong ating first Barm-wide Coconut Farmers Cooperative Summit na kung saan po ay sila po ay binibigyan natin ng pagkakataon upang malaman nila kung ano-ano po ang mga iba't ibang programa ng different implementing agencies from the national to the Barm region po. At yun po ay gusto natin Samantala, binigyan diin naman ni CISEA Executive Director Samsia Ibrahim ang mahalagang papel ng kooperatiba bilang susi sa inklusibo at pangmatagalang pag-unlad ng industriya ng niyog sa Bangsamoro Region. This is the first time of the CISEA to conduct a summit on cooperative, but naiba ito. Kasi ang focus nito is on coconut production and value-added chain ng kanilang products. So we are inviting, in-encourage namin yung mga coconut farmers na hindi pa naging cooperative to register at magpa-accredit sa PCA para makabil sila doon sa COCOLEVI program ng PCA at CDA National. Actually, hindi ito plan ongoing na. Kaya namin nagawa ito dahil ongoing na yung mga coconut farmers natin. Nauna-unang nagawa namin yung nag-join kami doon sa SMX sa Davao, remember that? Na coconut Farmers Convention sa Davao. Yun ang first time. So, hindi ito bago. I mean, yung mga cooperative natin na nagtatanim ng coconut is matagal na yun sila. Ngayon lang, itong program na to ang bago. Itong summit na to ang bago ngayon lang na launch. Pero yung activity sa ground, matagal na. Nag-multi-cropping na sila. Yung iba nga na, benchmark na namin Sa kabuuan ng First Barm-wide Coconut Farmers Cooperative Summit ay nagsisilbing mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng pagkakaisa at kolaborasyon ng mga kooperatiba, Bangsamoro Government at pambansang pamahalaan sa pagpapalago ng industriya ng niyog sa BARMM. Frana Cabalo, BIO News. Bilang bahagi ng mandato nito na maisulong, maprotektahan at mapangalagaan ang cultural heritage ng mga Bangsamoro, matagumpay na pinarangalan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang 10 Bangsamoro Cultural Bearers. Nito lamang Martes, December 16, 2025, sa selebrasyon ng Sharif Kabunsuan Karadjaan sa Grand Cuisine, Cotabato City. Sa temang pagkilala sa pangkulturang pamana ng Bangsamoro, opisyal na nagbukas ang aktibidad kung saan tampok ang mga individual na may malaking ambag at kontribusyon sa pangangalaga at pagpapalago ng sining, tradisyon at kultural na kaalaman ng Bangsamoro. Kinilalang 10 awardees na sina Jerry Abubakar, Ahmad Abbas, Bua Omar Bua, Al-Karim Mamintal, Ismael Musur, Clemente Mangulayon, Ismael Mama, Abdul Aziz Sumapal, Edris Sinulinding at Ali Talipon. Inihalintulad naman ni BCPCH Chairperson Salem Lingasa ang mga cultural bearers bilang tulay sa bawat henerasyon na tumitiyak sa pagkakapasa ng Bangsamoro values ng may dangal at integridad.
Ang aktibidad ay bahagi ng Sharif Kabunsuan Karadsaan, isang pangunahing kultural na pagdiriwang bilang paggunita sa pagdating ni Sharif Kabunsuan at ang maagang paglaganap ng Islam sa Mindanao. Nagtipon sa naturang seremonya ang mga opisyales ng BCPCH, mga kinatawan ng mga ministeryo, opisina at ahensya, maging ang mga cultural practitioners at community leaders mula sa iba't ibang bahagi ng BARMM. Ang isinagawang aktibidad ay nakaangkla sa Republic Act No. 11054 o Bangsamoro Organic Law at Bangsamoro Administrative Code, kung saan binibigyang diin ang mandato ng BCPCH na maisulong, maprotektahan at mapangalagaan ang cultural heritage ng rehiyon. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa bahagi ng Caraga, Davao Region, Palawan, Sarangani, South Cotabato, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar, kung kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha, habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at BARM Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng BARM Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient BARM communities. At yan ang mga balitang tampok sa pasada, alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.